Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Muli tayong nandito pinagsama-sama ng Diyos para makinig, mag-aral ng Kanyang salita. Pero unahin po muna natin ang magdasal para samahan tayo, gabayan, proteksyonan para walang maging sagabal sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Samahan niyo po ako, magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa pagkakataon na naman ay pinagkaloob mo po para kami po ay magsama-samang makinig at mag-aral po ng iyong salita. Ama, narito po kami humihingi ng proteksyon, ng guidance at ng wisdom, O God, para lubusan namin maintindihan ng iyong sasabihin ngayong umagang ito at maging maayos yung pakikinig ng iyong salita, Lord God, ngayong umaga. Turuan mo rin po ako, Lord, samahan at gabayan para lahat po ng sasabihin ko, Lord, narito lang sa iyong salita dito sa Biblia, O God. Maraming salamat po at kiniklaim namin, Lord, na tagumpay po ang aming gawain ito dahil kasama ka namin, narito ka sa aming kalagitnaan. Muli, Lord, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Mga kapatid, anyayaan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito pa rin po sa Luke chapter 21, pero dito na po ako sa verse 7 hanggang 19 po yung aking i-share. Ulitin ko lang mga kapatid, Luke chapter 21 verse 7 hanggang 19 po ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito, at ito po ay may pamagat na mga paghihirap at pagdurusang darating. Ulitin ko ulit, mga paghihirap at pagdurusang darating. Mag-umpisa na po tayo. Tinanong nila si Jesus, Teacher, kailan po mangyayari yun? Ano po ang sign na magpapatunay na malapit nang mangyari ito? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong magpapaloko sa kahit sino, kasi maraming darating at magsasabing, ako ang Christ. At ngayon na ang oras, pero huwag kayong sumunod sa kanila. Huwag kayong matakot kung makarinig kayo ng mga balita tungkol sa gera at labanan. Dapat munang mangyari ang mga yun, pero hindi pa yun ang wakas. At sinabi pa niya, mag-aaway-away ang mga bansa at ganun din ang mga kaharian. Magkakaroon ng mga malalakas na lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang lugar. Makikita ang mga kakaibang bagay at mga nakakatakot na sign galing sa langit, pero bago mangyari ang lahat ng ito, aarestuhin at papahirapan kayo. Huhusgahan kayo sa mga sinagoge at ipapakulong at dadalhin kayo sa harap ng mga hari at mga leader dahil sa pagsunod nyo sa akin. Yun ang chance nyo para i-preach ang magagandang balita. O, sabi dito sa 13, yun ang chance nyo para i-preach ang magandang balita. Ihanda nyo ang isip nyo at huwag kayong mag-alala kung paano nyo i-depend ang sarili
nyo. Kasi ako mismo ang magbibigay sa inyo ng mga salita at talino na hindi kayang baliktarin o kontrahin ng mga kaaway nyo. Tatraydulin kayo kahit ng mga magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan nyo. Ipapapatay ang ilan sa inyo. Sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa akin. Pero, hindi malalagas ni isang hibla ng buhok nyo. Sabi sa 19, sa inyong pagtitiis, maliligtas nyo ang buhay nyo. Amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Maraming nangyari kahit noon pa, marami tayong narinig na balitaan na about sa gera, di ba po yung mga lindol, taggutom, kamakailan lang nangyari yung pandemic, di ba po? Ang salot na sinasabi, maraming, sabihin na natin, maraming nataranta sa buhay, maraming natakot, maraming nag-alala, maraming mga taong kung ano-ano yung mga ginawa. Mga kapatid, dahil sa salot na dumating, maraming nagutom. At napabalita rin na marami talagang namatay at nagpakamatay dahil sa nangyaring iyon. At natapos ang pandemic, pero may nababalitaan tayo na meron na naman, may sakit na naman, may bago na naman. Di ba po? Pero ito po ay hindi na inintindi ng mga tao. Nasanay na ang mga tao. May mga nagmamask pa rin hanggang ngayon, may mga patuloy pa rin nag-alcohol at patuloy pa rin pinapalakas ang immune system o ang katawan, kumakain ng maayos, natutulog ng maayos at nag-exercise bilang pantulong sa ating kalusugan. Tama po. Marami pa rin tayong nababalitaan na mga nangyayari. Kahit sa Israel nababalitaan natin ang kaguluhan, ang gera sa bansa. Mga bansa na nagkakainitan, nagsasagutan, nagsasalitaan na, sige, kung yan ang gusto nyo. Kung gera, di ba po? Mga ganyan ang ating nalalaman. At dumaranas pa rin ang maraming tao sa kagutuman. Tama po, at iba-iba pa rin ang lumalabas na keso nagpapahiwatig na sila daw ay sugo ng Diyos, na sila daw ang Kristo, di ba po? At lumalabas na rin. At kahit noon pa meron na, at ngayon meron pa rin yung mga anti-Christ at patuloy na lumalaganap yan. Dumadami, di ba po? Pero para sa akin, ano po, bilang mananampalataya, mas nakakarinig ako ng pagdami ng mga mananampalataya. Mas maraming tao ang tumatanggap sa Panginoong Hesus. Di ba po? Marami tayong naririnig niyan. O hindi nyo po yan pinapansin, hindi nyo po yan iniintindi, hindi nyo po yan pinapakinggan. Dahil ang iniisip nyo, paano kakain, ano ang bibilin, paano makakapera, paano makakabayad, paano na ang buhay, paano na ang pamilya, paano na ang ganito. Yan po ang mga naiisip natin. Pero dito, sa pag-aaral natin ng salita ng ating Diyos, meron nagtuturo, merong kumakausap, meron nagpapaalala sa atin. Sino po yun? Ang Diyos. Dahil ang ating binabasa, ang aking sinishare, ay salita ng ating Diyos. Pinapaalalahanan, tinuturuan, kinakausap tayo ng ating Diyos, mga kapatid. Di ba po patuloy na nakakapakinig sigurado tayo ng salita ng Diyos, nagbabasa rin tayo ng Biblia, ano po, at nakakapanood tayo ng kagaya ko na nagsishare ng Word of God. Marami dyan na talagang masasabi ko magagaling mag-share ng Word of God. Napakarami po nila. At masasabi ko nga po, ako po yung pinakasimpleng mag-share ng Word of God. Pero talagang direkta po ako nagbabasa at kung ano po yung revelation sa akin, yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga po sabi ko, di ba po na pagkatapos natin mag-aral, magbasa rin kayo. Sigurado ko may revelation din sa inyo na ipaparating ang ating Diyos. Di ba po? Kaya ganun po yung pagbabasa ng ating Diyos. Kung sino po yung nagbasa,
Yun po ang kinakausap ng ating Diyos. Kaya mamaya, pagbasa nyo, kakausapin din kayo ng ating Diyos. At dito nga, pinapaalalahanan tayo ng ating Diyos sa pamagat nga mga paghihirap at pagdurusang darating. Darating at darating yan. At kahit noon pa, meron na. Pero hindi pa rin yan, di ba po? Matagal na, sabi nyo, matagal ng panahon yan. Siguro nababanggit nyo, nasasabi nyo yan, napapag-usapan nyo na. Matagal na tayo nakakapakinig ng ganyan. Dumanas din tayo ng gera dati, di ba po? Taggutom, salot, pero wala pa rin. Yan po ang nasasabi ng iba. Pero dito, ang paalala ng Diyos ay paghahanda ng bawat isa. Paghahanda ng mga tao sa darating na mga mangyayari at muling pagbalik, no, ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa para kunin ang kanyang mga pinili, mga kapatid. At dito nga sa paalala sa atin na darating ang lahat ng yan. Pinaghahanda ang bawat isa, lalo-lalo na ang mga tunay na mga mananampalataya, mga totoong tinawag ng ating Diyos para mag-preach ng gospel, para ihayag ang salita ng ating Diyos. Nandyan din na mangyayari, sabi niya, yung mga pag-uusig, mga kapatid, nandyan din yung pagtatraidor, sabi, no, yun, tatraidorin kayo kahit ng mga magulang, kapatid, kamag-anak at kaibigan nyo, ipapapatay ang iba. Sabi dito, sobrang magagalit sa inyo ang lahat ng tao dahil sa akin, pero may sinabi ang Panginoong Hesus doon. Pag sinabi niya pero, siguradong ito po ay mangyayari sa atin. Pero hindi malalagas ni isang hibla ng buhok nyo sa inyong pagtitiis. Kung tayo nga ay magtitiis, maliligtas nyo ang buhay nyo dahil yan sa ating Panginoong Hesus. Tatanggapin natin siya ng buong puso at kaluluwa na siya ang ating tagapagligtas, mga kapatid. At sigurado nga na tayo po ay maliligtas. Ulitin ko lang, pinaghahanda tayo sa mangyayari, mga kapatid. Sigurado narinig na natin na walang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Kahit ang Panginoong Hesus, sinabi niya, kahit ang mga anghel sa langit, hindi alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Only God ang nakakaalam kung kailan babalik ang Panginoong Hesus. Kaya dito sa salita ng ating Diyos, ulitin ko ulit, mga kapatid, dito tayo pinaghahanda. Binibigyan tayo ng katatagan, binibigyan tayo ng karunungan, binibigyan tayo ng kaalaman, at sinasabi sa atin yung katotohanan bilang paghahanda sa darating, mga kapatid. May darating talaga. Yan ang dapat natin panghawakan. Merong darating na mangyayari sa buong mundo. Malilito, matatakot ang mga tao, mag-aalala ang mga tao. Daranas ng matindi ang buong mundo, mga kapatid. At darating nga ang Panginoong Hesus. Ulitin ko na naman, kaya may salita ang ating Diyos para maghanda, para maging matatag, para maging marunong, para may kaalaman, para alam ang katotohanan. Kaya may salita ang ating Diyos na dapat nating pinakikinggan, binabalik-balikan at isinasabuhay. Lalong-lalo na i-share sa ating mga mahal sa buhay. Ibahagi din ito sa ibang tao para sila din ay matuto. Malaman din nila yung dapat malaman para makapaghanda din sila at malaman din ang katotohanan na sinasabi ng ating Diyos, mga kapatid. Yan ang purpose ng salita ng ating Diyos. Kaya may Biblia, mga kapatid. Kaya may naghahayag ng salita ng ating Diyos. Papakinggan po natin sila. Paano malalaman na totoo ang kanilang sinasabi? Kapag may sinabi sila, hanapin niyo po sa Biblia. Kapag may binanggit silang verse, chapter about Bible, hanapin niyo po at basahin niyo rin. Diyan niyo po malalaman ang katotohanan. Pero pag taliwas yun, bakit parang mali sa nasa Bible yung kanyang sinasabi? Aba,
nasa sa inyo na po yun. Di ba po? Kung maniniwala kayo, samantalang wala nga po. Diba, sinabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng karunungan na hindi kayang baliktarin. Kaya kung hihingi tayo ng wisdom, knowledge sa ating Diyos, understanding, bibigyan niya tayo. Kaya yung sasabihin, yung maririnig natin, alam natin kagad na ito'y totoo. Kaya mahalaga na tayo po ay nananalangin araw-araw. Magdadasal, magdadasal, magdadasal. Hindi dapat kakaligtaan ng panalangin. Hindi rin dapat kakalimutan na magbabasa ng Bible. Pag may nag-share sa inyo ng Word of God, basahin. Tapos hanapin nyo sa Bible, basahin ulit. Malalaman nyo po na kinakausap kayo ng ating Diyos. Na yun ang kanyang itinuturo sa inyo, sa ating lahat. Kaya napakahalaga po ng araw-araw ng pagbabasa ng Bible. Araw-araw na pakikinig ng salita ng ating Diyos, mga kapatid. Mahalaga yan sa ating buhay, lalong-lalo na ngayon sa marami nating nararanasan sa buhay. Mga kapatid, sinabi dito, mga kapatid, no? Magulang, kapatid, kamag-anak, kaibigan nyo, tatraydo rin tayo. Ipagpipray din natin yan na makayanan natin, malampasan natin, mapagtagumpayan natin ang mga pagdadaanang yan, mga kapatid. May magsasabi na ako ang Kristo, ako ang sugo ng Diyos, ako, dala ko ang katotohanan, eto, ganyan. Mananalangin tayo, hihingi tayo ng tulong sa Diyos, ng proteksyon, ng kaalaman, hihingi tayo sa Diyos para mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na yan. Yan po ang dapat natin gawin. Ulitin ko lang mga kapatid, no? Napakahalaga talaga ng pagbabasa ng Bible araw-araw. Natututo tayo. Nakikilala natin ang Diyos. Nalalaman natin yung mga gustong sabihin ng Diyos sa atin. Nalalaman natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. Yung mga pangako ng Diyos sa atin. At yung ginawa ng Panginoon para sa ating mga buhay. Diba? Alam natin yung binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para mapatawad yung mga kasalanan natin, mga kapatid. Muli siyang nabuhay, mga kapatid. Hindi po nanatiling patay ang ating Panginoong Hesus. Hindi po siya nanatiling nakapako sa krus. Wala na po siya sa krus. Nandun na po siya sa tabi ng kanyang amang nasa langit. Ang ama, amang Diyos, nandun na po siya. At whenever, no, na tayo po ay nananalangin sa ating Diyos at babanggitin natin in Jesus' name, siya po ang magsasabi sa Ama na tayo'y nanalangin. Hindi po tayo nakakadirekta na sa ating Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga ang Panginoong Hesus ang nagsasabi ng ating mga dasal, ng ating mga kahilingan sa ating Diyos. Kaya huwag nating kakalimutan in Jesus' name at i-claim na nakarating ang ating panalangin. At yun nga ay makakarating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya ang daan, siya ang pintuan, mga kapatid. Siya ang lahat sa ating buhay. Kaya ating siyang tatanggapin sa ating mga buhay. Hindi na siya dapat mawala sa ating buhay. Lalo-lalo na ang salita ng Diyos ay dapat na namumuhay sa atin. At hindi ang namumuhay sa atin yung kasalanan. Dapat wala na yung kasalanan sa ating buhay. Kundi yung Panginoong Hesus na nasa ating buhay na ang kumikilos sa atin para maging maayos, masaya, masagana at tagumpay ang ating buhay. At para makakarating sa Diyos ang ating panalangin, lalong-lalo na para matanggap natin ang buhay na walang hanggan na kaloob ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yan po ang gustong sabihin ng ating Diyos ngayong umagang ito. Marami tayong naririnig, maraming nangyayari. Anong dapat gawin? Manalangin. Manalangin, magbasa ng Bible. Yan lang po ang dapat nating gawin. At kikilos tayo at ihayag ang salita ng ating Diyos. Yan po ang inuutos sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Yan po ang inuutos sa atin.
araw-araw na gawin natin mga kapatid, ang magbahagi ng salita ng Diyos. At isabuhay ito, isabuhay ng bawat isa. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan ngayong umagang ito mga kapatid. Salamat at muli tayong kinausap ng ating Diyos. Salamat, napakabuti ng Diyos sa atin dahil gusto niya tayong matuto, malaman ang katotohanan mga kapatid. Hindi tayo maging mangmang. Ayaw ng Diyos na mangmang tayo. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Gusto ng Diyos makarating tayo sa kanyang kaharian. Yan ang gusto ng Diyos dahil yan ang plano niya. Kung hindi tayo susunod dito at hindi tayo maniniwala, kawawa po tayo. Kawawa po tayo. Ulitin ko lang at yan po ang salita ng ating Diyos. Yan po ang pinararating sa atin ng Diyos at yan po ang inuutos ng Diyos sa atin. Mga kapatid, maghanda tayo. Magdasal, magdasal, at magdasal. Magbasa ng Bible at ihayag ito sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Ulitin ko lang, salamat. Salamat sa salita ng ating Diyos. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ng umagang ito na tayo nakapakinig na naman ng salita ng Diyos, na tayo kanyang kinausap na naman. Magsiyo po tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, maraming salamat na naman po sa iyong salita na aming napakinggan, nabasa at napag-aralan ngayong umagang ito. Father God, I pray nga po na kami po ay tulungan mo, turuan mo, gabayan at proteksyonan para maging handa sa lahat ng oras sa mangyayari at nangyayari sa aming bansa at sa buong mundo. Proteksyonan mo po kami, bigyan mo po kami ng kaalaman, karunungan o God, upang mapagtagumpayan namin ito, upang maging handa kami na kasama ang Panginoong Hesus sa mangyayari sa mundong ito. Lord, give us strength po, bawat isa, para makaya namin ito. Bigyan niyo po kami ng sipag o God, para patuloy na magbasa, mag-aral ng iyong mga salita at magbahagi nito o Diyos. Proteksyonan mo po kami sa magiging sagabal sa aming paghayo o God, lalo na po at ang lahat ng inyong lingkod Lord, makahayo sila, makahayo kami ng maayos, tama, masipag Lord God, in Jesus name. In Jesus name. Salamat po Lord sa iyong mga salita na aming napakinggan. I pray na maisabuhay namin ito. At simula ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, maging handa kami sa pakikipaglaban sa mundong ito. Maging handa kami Lord God, saan man kami pupunta, ano man ang aming gagawin, at kahit kami natutulog, handa kami Lord God. Handa kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat Father God dahil alam ko po na kami po ay patatatagin niyo hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus. Magiging ready kami sa lahat ng oras Lord dahil dala-dala namin ang inyong salita o God. Dala namin ang iyong pangako na hindi mo po kami iiwanan, hindi mo po kami pababayaan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po Lord dahil magiging matagumpay ang aming gawain para sa inyo, ang aming paghayo, ang aming paglilingkod Lord God. Ang paglilingkod ng lahat ng tapat ng lingkod Lord, magiging maayos at tagumpay dahil kasama ka namin o Diyos. Hindi mo po kami pababayaan at iiwanan. In Jesus' name. Salamat po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Sa lahat ng gawain ng inyong mga lingkod Lord, sila din ay magtatagumpay. Marami Lord mababago ang puso at isipan. Marami Lord ang magbabalik loob na sa inyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Marami pong maliligtas. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po muli Lord sa lahat-lahat. Sa pagturo mo sa amin Lord ng katotohanan. Salamat po. Salamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa lahat ng pagpapala o Diyos. Salamat po. Dahil ang lahat ng nakapakinig ng iyong salita
ay pagpapalain mo, iingatan mo, palalakasin mo, aayusin mo ang buhay at pamilya, palalakasin at pagagalingin sa kanilang mga sakit at karamdaman upang patuloy silang makahayo, Lord, ng mahaba pang panahon hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesus. Maglilingkod sila, maglilingkod kami ng maayos, tama at tapat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pagdinig mo ng aming panalangin, O Diyos. Kiniklaim namin at tinatanggap ang inyong pagpapala, ang inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Dahil ang tagumpay ko, tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po muli, Lord. Salamat po sa lahat. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Napakabuti niya sa inyo at sa ating lahat. Salamat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.